Ito ang mga kakapasok na balita mga kababayan. Zaldico may warrant of arrest. Hinuhuli na po si Zaldico mga kababayan. At Manong Chavit Singson, may matindi na naman itong pasabog laban kay Junior. So yan ang ating mga pag-uusapan mga kababayan. Pero bago yan, unahin natin yung itong si Zaldico. Ito yung pinost ngayon ng Nightline News. Ang alam ko sa SMNI din ito mga kababayan. Ang sabi nga po dito, bigo ang mga tauhan ng Southern Police District na maihain ang warrant of arrest laban sa dating congressman na si Zaldico matapos siyang hindi matagpuan sa kanyang tahanan sa Taguig City ngayong Nobyembre 22. Okay. Sige. Sige, yung document na nakasave. Yung form. Nakasave. 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 Siyempre, yung Mga kababayan, alam naman po nating lahat na matagal nang nasa ibang bansa po si Zaldico. Ngayon ang nakapagtataka po mga kababayan, bakit maghahain ng warrant of arrest itong ating mga kapulisan sa tahanan ni Zaldico sa may Taguig? Ano bang nangyari sa ating mga kapulisan mga kababayan? Hindi naman nabalitaan, wala namang balita na umuwi na si Zaldico. Nasa ibang bansa pa rin at alam po yan ng buong Pilipinas. Ngayon maghahain sila ng warrant of arrest dito kay Zaldico. Sino ang haharap sa kanila sa Taguig? Sino ang haharap sa kanila sa bahay ni Zaldico dyan sa may Taguig mga kababayan? Multo? Multo ang haharap sa kanila dyan. Dahil wala naman po si Zaldico, matagal nang nasa ibang bansa. Ano bang nangyayari? Naku po. Grabe na ito ha. Grabe na itong nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan. Ngayon, dumako naman tayo mga kababayan sa matinding pahayag nitong si Luis Chavit Singson. Pakinggan po natin. Ng panawagan para sa Pangulo na bumaba pagkatapos ng matinding pahayag ni Senator Amy Marcos na umano'y drug user ang kanyang kapatid. Sunod-sunod ang panawagan para sa Pangulo na bumaba sa pwesto. Protect the people and the state. Nangunguna rito ang dating gobernador na si Chavit Singson na dating sumuporta sa kampanya ni Marcos Jr. Bago pa man daw ang pag-ubulkar ng senadora sa INC rally, kinausap na raw ni Singson si Amy upang himukin ang kanyang kapatid na bumaba sa pwesto. Kung sabi mo yung kapatid mo, magbitaw na lang. Honorable exit. Nobody's perfect. Nakakamali naman ng tao. Magsuri siya at magbitaw na. More honorable ka ako. Bago makakarinig siya ng mga masasama. Kaya narinig niya, pinupura lang ang tao. Naniniwala naman si Singson na hindi malayong sapitin din ni Bongbong Marcos ang sinapit ng kanyang ama na napatalsik sa pwesto kung hindi pa anya ito magre-resign ngayon. Pero paglilinaw naman ni Singson, wala siyang kinalaman sa umano'y panawagan para sa destabilisasyon. Hindi rin anya niya hinihimo ang sadatahang lakas na bumaliktad sa gobyerno. I want a peaceful movement. Hindi ko sinasabi na mag-withdraw na ang mga military. Kung maawa sila, nasa konsensya na yan. Konsensya lahat ng mga military. Kung ayaw nila, di mga sundalo, mga pulis, konsensya. Kung may konsensya pa sila, sila mag-decide, hindi ako. Samantala naniniwala naman si Singson na may katotohanan ang sinasabi ng presidential sister kung hindi kakasa si Bongbong Marcos at ang first family sa hamon na magpa-hair follicle test. Guilty sila kung ayaw niya magpa-drug test. Yun, that's the best test. Hindi ako drug-addict. Testing niyo ako. Napakadali. Ayaw niya. At ibig sabihin totoo. Dito sa pulso ng bayan ng S. Samantala, BBM resign din ang panawagan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Attorney Manuelito Luna. Yan ay kasunod na rin ng naging pagbubunyag naman ni dating House Chairman Appropriation Zaldico laban kay PBBM at sa ilang gabinete nito kaugnay ng 100 billion na budget insertion. Pinag-aaralan na rin nila ang pagsasampa ng impeachment case laban sa Pangulo at ito anyay mangyayari kung matibay na silang basihan. Itong pahayag niya, especially itong series of videos, these are really explosive evidence. Actually, ebidensya na ito pero kailangan pa rin ng formal affidavit or
under oath na statement para ma-formalize lahat yan. Pero the video itself is evidence, ha? Sinabi naman ni Luna na premature pang sabihin na walang kinalaman ng Pangulo sa issue ng budget insertion gaya ng pahayag ni Senator Ping Lacson at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Matatanda na sinabi ni Lacson na batay daw kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang umano ang pangalan ng Pangulo ni na dating DepEd Undersecretary Trigib Olivar at dating PLLO Chief Adrian Bersamin kaugnay ng budget insertion na inilantad ni Saldico na utos umano ng Pangulo. Ayon kay Luna, mas maiging agad na muling magpatawag ng hearing si Lacson para makilatis ang naging pahayag ni Bernardo. I hope the Senate Blue Ribbon Committee will have the hearing soon para makita ng bansa, makita ng lahat na fair ang proseso at kung may basehan yung sinasabi ni Senator Ping. Otherwise, masusunog ngayon yung kanyang pinagsasabi and people will blame him for prematurely judging or concluding itong pinagsasabi niya na walang kinalaman ng Pangulo. Samantala, nagwelga naman sa harap ng Philippine General Hospital ang ilang grupo ng mga health workers at medical students para ipanawagan ang pagbaba ni PBBM sa pwesto dahil sa matinding isyu ng korupsyon. Nananawagan tayo ng taas sahod, tuwing nananawagan tayo na ibigay yung sapat at on-time na benepisyo. Ang sinasabi po sa atin ng gobyerno ay lagi pong walang pera. Kaya po kami nagtataka, kaya po kami nagagalit kasi nasisiwalat ngayon na hindi totoong walang pera ang gobyerno. Ninanakaw lang pala ng ilan. Ganon din po, pagdating sa serbisyo sa ating mga pasyente, ay dapat mas maayos, libre, may access yung ating mga, lalo na yung may hirap nating kababayan. Pero hindi po yan nangyayari hanggang sa ngayon dahil nga po nalalaman natin ay kinokorap pala yung pera ng taong bayan imbis na binibigay sa direktang serbisyong pangkalusugan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Marley Gonzalez. Kaya dapat talaga itong ating Pangulo bumaba na dahil kapag hindi ito bumaba, patuloy na babagsak po ang ekonomiya ng ating bansa, mga kababayan. Pero sa tingin ko po, sa personal kong opinion dito, mga kababayan ko, hindi matatapos ang 2028 itong termino ng ating Pangulo. Sa tingin ko po, hindi niya matatapos, mga kababayan. Ngayon, para sa inyong opinion, matatapos ba o hindi matatapos ang termino nitong si Pangulong Bongbong Marcos? Paki-comment po sa ibaba, mga kababayan.